At ito naman mga kumarites, ang ganap namin kanina. Andito nga ako sa labas dahil naghahanap nga ako ng signal. Napakahirap kasi ng signal sa loob. Tinatawagan na pala ako ng HMO ay hindi ko pa nga alam dahil nga wala nga signal. Kaya naman din nila ako tinawagan ay diniscuss nga nila kung ano yung mga covered ng aking card. At ayan nga, kinukuhanan na nga si Tutoy ng skin test. Ito pa naman din yung pinakamasakit talaga. Dahil kailangan nga ito dahil nga yung antibiotic ay titingnan nga kung meron nga siyang allergy. Sabi ko nga ay wag na nga lang yung tingnan para nga hindi niya nga makita. Kaya naman ayan, dalan-dala na nga sa mga turok at gusto na nga umuwi. Pagkatapos nga niyang kuhanan ng skin test ay sabi ko nga ay lilinisan ko naman siya. Hindi ko naman siya pwedeng liguan kaya naman punas-punas na nga lang ang aking gagawin. Medyo naiinip na nga din siya at ang tagal nga daw naming umuwi. Ilalagay ko na nga lang sa plastic itong mga pinaghubadan niya dahil nga mamaya pag uwi ko ay dadalhin ko na nga rin to pa uwi. Pwede naman kasi ako maligo dito, yun nga lang ay malamig nga ang tubig. Dahil meron pa nga akong konting ubo ay hindi nga ako pwedeng maligo ng malamig, mapapagalitan nga ako ni Mudrakel. Liligpitin ko nga muna itong aming mga gamit dahil nga lilipat kami ng kwarto. Dahil nga nung tinest nga siya ng antigen ay nag-positive nga siya. At itong mga kwarto nga ito ay mga pang COVID case nga lang. At para nga makasigurado ay isuswab test na nga siya at nag-negative naman siya doon sa swab test. At ang findings nga sa kanya ay meron nga siyang influenza B. Ang alam ko nga ay sa baga nga din yun. Hindi na rin naman nakakapagtaka dahil nga may history nga ito ng hika. Nung lumabas na nga ang resulta ay tumawag na nga si doktora at pinabigyan na nga ng antibiotic. At ayan nga yung nilalagay nga ni ate ay ayan na nga yung kanyang antibiotic. Ang sabi nga ni ate ay kung gusto nga daw naming lumipat ng room dahil negative naman daw si Tutoy sa swab test. Sabi ko nga ay lilipat nga kami dahil nga itong room na to ay mga pang COVID case nga lang. Dahil sa room nga na to ay hindi nga pwede ang mga bisita. Kaya naman ayan, inayos ko na nga yung mga gamit namin at lilipat na nga kami ng room. Sabi naman ni ate ay ipapollow up nga daw niya yung isang room para nga makalipat na kami. Doon nga pala kami lilipat sa private room. Konti lang din naman ang diferensya kapag nga doon kami lumipat. At least doon nga ay pwede nga ang bisita. At naiimpake ko na nga lahat ng gamit namin at baka may makalimutan pa. At okay naman na itong batang ito at hindi na nga nilalagna. Maya-maya nga ay pumunta nga si inay dito at ito na nga lalabas na nga muna ako at para makauwi. Iniwanan ko na muna si inay at si inay na nga muna ang bantay doon kay Tutoy. Maliligo nga lang ako sa bahay at mag-iinit ng tubig. At sinundo na nga lang ako nitong aking asawa dito nga sa labas. Pwede naman mga kumarites lakadin hanggang amin dahil malapit lang naman. Kaya nga kung confine lang din talaga ay mas gusto nga namin dito dahil mas malapit nga sa bahay. At ayan nga, pabalik na nga ulit kami ng ospital at nakaligo na nga rin ako. Ang bagong room nga pala na nilipatan namin ay nasa 4th floor pa. Kami mag-asawa nga pala ang bantay dito sa aming anak. Dahil pwede naman ng dalawang bantay. Maigi naman talaga at hindi na nga masyadong mahigpit ngayon sa mga ospital. Dati nga ay bawal pa ang mga bisita nung may pandemic. Pero ngayon nga ay maluwag-luwag na. Pero pag nag-positive ka nga sa COVID ay bawal kang bumisita. Ang sabi nga ng aking asawa ay maghagdanan daw kami. Ay Diyos ko po naman ay nasa 4 na palapag pa. Ay sabi ko siya nalaang. Ayun sa tamad ko nga maglakad ay yung pa kayang umakyat ng hagdanan. Ay bakit ka naman maghahagdanan ay kung meron namang elevator. Dito nga sa ospital na to ay may elevator naman kung ayaw mo nga maghagdanan. At dahil nga ayaw ko nga mapagod ay mag-elevator nga tayo. Yung iba nga ay natatakot nga mag-elevator dahil nakakahilo raw. Sa una lang naman nakakahilo dahil nga nasanay na nga rin kami na lagi nga nakakonfine si Tutoy dito dati ay sanay na nga kami. Nung una nga ay naliligaw pa nga ako dito sa mga pasikot-sikot. At dahil suki na nga rin kami sa ospital na to ay sanay na nga rin. At ayan nga dahil dalawa lang kami dito mag-asawa ay nag-selfie-selfie muna kami, char. Mas gusto ko nga rin sa ospital na to dahil napakasikaso ng mga nurse. Sa una nga at pag hindi ka pa sanay sumakay ng elevator ay malulula ka nga. Kahit naman din sanay nga ako ay nakakaliyo pa rin. At ayan nga wala pa naman atang 5 minutes ay nandito na nga kami sa taas. Kaya naman din gustong gusto ko sa floor na to dahil nga merong mga microwave. Dahil dun nga sa isang room na pinag-arisan namin ay wala ngang initan ng mga pagkain. At ayan nga si inay nga muna naging bantay dito kay Tutoy. At dumating na nga rin yung rasyon na pagkain ng aking anak kaya naman sabi ko nga iinit ko nga sa labas. Maya-maya nga iaalis na nga din si inay at baka nga gabihin pa sa daan. At ito nga mga kumarites ang sinasabi ko sa inyo. Dito nga ay hindi mo na nga din problema ang tubig dahil dito nga sa labas ng kwarto ay meron na nga dispenser ng tubig. At dito naman sa gilid ay meron nga microwave. Kahit sino nga dito ay pwede nga gumamit. Yun nga lang ay dapat mo linisin pagkatapos mong gamitin. At dahil nga sa loob ng kwarto ay medyo malamig nga ay yung mga pagkain nga ay mabilis ding lumamig. Kaya mas maganda talaga kung may microwave dahil yung mga tira-tira nga namin pagkain ay pwede naming iinit dito. At yung mga pagkain nga namin ay hindi nga rin mabilis mapanis dahil nga malamig sa loob. Ngayon ngang gabi ay ang rasyon nga ng aking anak ay tinolang manok. May kasama na nga ring kanin at meron nga din bangus. Dati nga nung wala pang pandemic ay gumagamit nga sila ng pinggan sa mga rasyon. At dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic ay yung mga pagkain nga nila dito ay mga nakadisposable na rin. Tanda ko pa nga noon nakapag nga may rasyon yung iba nga ay nag-uuwi ng kutsara at tinidor. Kaya naman ang ginawa nila yung kutsara at tinidor nga ay kasama na nga rin sa kit. Dahil pagpasok mo nga dito at dito
dito ka nga mako-confine ay meron nga silang kit na ibibigay sa'yo. Ang kasama nga sa kit na yun ay may kutsara, may towel, may tissue, may baso, may toothbrush, may Colgate, may sabon, may thermometer, may tabo at may lagayan na rin ng ihi. Lahat nga na yun ay hindi yun libre, kasama nga yun sa bill na babayaran mo. Gabi na nga niyan at si inay nga ay ihahatid na nga ng aking asawa pa uwi. Kita nyo naman itong aking ang anak ay nag-iiyak na dahil nga natotrauma na sa turo. Sa tagal ba naman ng panahon ay ngayon na nga lang kasi ulit siya na confine. Lahat nga nang nagtuturok sa kanya na nurse ay panay nga ang sorry kapag ka nga siya ay tinuturokan na. Wala naman tayong magagawa, ay kailangan talaga yun para nga mabilis siyang gumaling. Kaya naman sabi ko sa kanya ay pag pinagsasabihan nga siya ay wag nga matigas ang ulo para hindi na nga siya ma-confine. At ayan nga, medyo nagka-udyukan nga kami mag-asawa na magpa-deliver ng Food Panda. Pero sa totoo lang ay siya naman yung nagkikrib ng french fries ng Jollibee. Sabi ko nga sa kanya ay meron naman kaming french fries sa rep at sabi ko yun na nga lang ang kainin. Ay ang sabi nga sa akin ay iba daw ang lasa ng Jollibee. Yan sabi ko sa kanya ay siya na nga lang ang bumaba at kuhanin nga niya sa labas. Pumasok nga yung nurse kanina at nagbigay nga ng gamot at painumin ko nga daw dito sa aking anak. Flumosil nga ito at ito nga yung iniuunaw sa tubig. At meron nga ding allergy na nireseta sa kanya. At yung nurse na nga rin na nagpainom sa kanya kanina. At ayan nga, tingnan nyo nga mga kumarites at ang sarap ng higa ng bantay. Ay imbis na pasyente ang nakahiga dun sa higaan ay yung bantay na nga ang masarap ang higa. Tingnan nyo naman at tawang-tawa nga sa kanyang sarili. Pero kaya naman lumipat itong aking anak ay kakain daw muna siya. Ang presyo nga ng bucket price na ito sa Jollibee ay 175. Sabi ko nga sa aking asawa ay yung binil ko ng french fries ay 120 laang, madami na. Pero syempre sabi nga niya iba nga daw ang lasa ng Jollibee. O siya, sige pagbigyan na nga. Siya naman na nagbayad niya. At pumasok nga yung nurse kanina at ang sabi nga ito nga daw ay huling kain muna ni Tutoy. Dahil nakapasting na nga siya at kukuhanan siya bukas ng kolesterol at sugar. Pero para sa akin nga ay maganda na nga yun para lahat nga ay na-check sa kanya. So far naman sabi nga ni doktora ay okay naman yung ihi niya at saka yun sa kanyang dugo. At yun nga daw ang pinaka-findings nga sa kanya ay pneumonia. Pagkatapos nga namin kumain ay matutulog na nga rin kami. Siya mga kumarites, bukas na lang po ulit. Bye-bye!